Hallelujah. 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 You are holy. You are worthy. You deserve the highest worship, Lord. The highest praise. The highest honor, Panginoon. Hallelujah. Lord, narito kami, Panginoon. Sumasamba sa iyo. Nagpapasalamat at dinadakila ka, Panginoon. God, salamat po sa araw na ito, Panginoon. Sa aming sama-samang pananambahan, Panginoon. Salamat po, Lord God. In Jesus' name. Right now, Ama, sama-sama po namin itinataas sa iyo ang bansang Pilipinas, Panginoon. Lord, nakikita mo, Ama, ang kalagayan ng aming bansa. Lord, Father God, right now, Lord, dinideklara po namin, Panginoon, na ang bansang Pilipinas ay para sa iyo lamang, Father God, in Jesus' name. Nire-rebuke din po namin, Lord, ang lahat po ng uri ng kasamaan na nangyayari sa aming bansa, Panginoon. Lalo na po sa corruption, sa greediness ng tao, Panginoon. At Father God, tinataas din po namin sa iyo ang sobrang init na nararanasan ng Panginoon ng aming bansa. Lord, alam po namin na ikaw ang may kontrol ng lahat. At Father God, sa iyo po namin ipinagkakatiwalang lubos, Panginoon. Yung mga bayarin, Lord, ikaw po ang mag-provide sa bawat Pilipino. Itinalaas din po namin sa iyo ang buhay ng aming mahal na Presidente. Lord, Father God, maging patas siya, Panginoon. Lalo na po sa mga Pilipino mahihirap, Panginoon. Father God, tulungan niyo po na ang aming mahal na Presidente, Panginoon, ay magbigay ng trabaho sa lahat ng Pilipinong walang trabaho, Panginoon. Ang lahat ng mga namumuno mula po sa pinakamababang antas hanggang sa pinakamataas na antas, Panginoon, magkaroon po ng banal na pagkatakot sa iyo sa pangalan ni Jesus. Kiniklaim din po namin, Ama, na ang lahat po ng mga negosyante sa aming bansa, Panginoon, kayo po ang magpala sa kanilang buhay. Gamitin niyo po sila maging mapagpala din po ang lahat po ng mga tao na nangangailangan, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. At Lord, patawarin niyo po ang bansang ito sa lahat ng uri ng kasamaan, lalo na po sa pagsamba sa Diyos-Diyosan sa pangalan ni Jesus. Father God, right now, tinataas po namin ang aming gawain, Panginoon, mula po sa music ministry, Lord God, ang aming Sister Jonian, Panginoon, na siya po nangunguna. Lord, pagpalain niyo po ang buong music team ng double portion of anointing, Ama, in Jesus' name. Kiniklaim po namin ang katagumpayan, Lord God, sa aming gawain. I-bless niyo din po ang aming Pastor LP na siya po magpapahayag ng iyong salita, Lord. Bawang mga salita mo lamang ang siyang lalabas sa kanyang mga labi, Panginoon. Pagpalain niyo po siyang tunay kasama po ang kanyang buong pamilya, Lord God. Inaalala din po namin ang lahat ng mga churches na nagdadaos pa ngayon ng Sunday service, Panginoon. Kiniklaim po namin, Ama, ang katagumpayan sa lahat po ng gawain. Salamat po ng marami, Lord God. Sa iyo po namin binabalik ng pinakamataas na pasasalamat, pagpupuri sa pangalan ni Jesus, itong aming samang panalangin. Amen and Amen. Hallelujah. Amen! Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa! Ayan, nagising na! Naniniwala po ba tayo na God is here ngayong umaga? Amen! Samahan niyo po kami umagi at pwede po tayo kumikot at atin pong pamayan ng ating mga kapatid. Hallelujah!
Oh
Patuloy po tayo bumabot sa presensya ng ating Panginoon Diyos. Hallelujah. Panginoon Jesus. Maging pangkasya ka lang ito. Savior of my soul, I can find you through all the darkest moment. You are found my peace, my comfort when I'm weak. I trust in you through storm and raging sea. Faithful, you're my love. You're the glory and the lifter of
Draw me deeper. I cling on to be with you. And I live to worship you. Sa Panginoon. My Jesus, We just want to offer you that. the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Who can stand between my Lord and me? Lord, I live to honor you, and I long to bring my life and offering. You take me higher, draw me deeper. I keep on to be with you, and take me higher, draw me deeper. I keep on to be with you. Come take me higher, draw me deeper. I keep on to be with you. And Lord, you're more than anything. You're more than gold, more than anything. Lord, you're everything to me. And I will never let you go, never ever let you go. Lord, you're more than anything. You're more than gold, more than anything. 'Cause Lord, you're everything to me.
love is higher, higher than the heaven. Your mercy is deeper, deeper than the earth. Your grace is wider, wider than the ocean. I will never let you go, never ever let you go. 'Cause I will never let you go, never ever let you go. And I will never let you go, never ever let you go. Patuloy ka patuloy sa aming tulungan. Hayaan mo, Lord, na sa ikaw ang naiilan ng that your double portion of anointing sa bawat puso. In Jesus' name, in Jesus' name, amen. Isang malakas na palakpak po para sa Diyos. Tapos na po ang buwan ng Abril. Handa na po ba kayo sa buwan ng Mayo? Amen. Ang bilis po ng araw. Ano po? Sa buwan po ng Mayo, ating topic buong month is about grace. Yan. Ang title po ng mensahe ng Diyos ngayong umaga is The Grace of God. Ang kagandahang loob o biyaya ng Diyos. Amen po. Sino na po nakakaranas dito sa kasalukuyan ng grace ni Lord? Biyaya ng Diyos. Lahat po tayo. Amen po. Kasama po yan sa gift. Kaya sama yan sa regalo ng mga tumatanggap kay Jesus Christ as Lord and Savior na kanyang buhay. Actually, ino-offer to sa lahat ng tao. Pero hindi lahat po nag-accept, hindi lahat na uunawaan. Kaya we are blessed kasi sa umaga ito, ikaklaro, iliwanag ng Holy Spirit sa ating lahat ang kahulugan ng grace of God o biyaya, kagandahang loob ng Diyos. Tayo po lahat ay tumayo, basahin po natin mula sa NIV, sa aklat ng Tito, chapter 2, verse 11-13, ang ating verse. Sapagkat ang biyaya ng Diyos na nagbibigay ng kaligtasan ay inihayag na sa lahat ng tao. Ito ang nagtuturo sa atin na talikuran ang kasamaan at makamundong pagnanasa, kaya mabuhay tayo sa mundo ito ng maayos, matuwid at makadiyos. Habang hinihintay natin ang napakagandang pag-asa na walang iba kundi ang maluwalhating pagbabalik ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. Tayo po'y pumikit at manalangin. Dakilang Diyos, aming Ama sa langit na makapangyarihan sa lahat, narito po yung mga anak o Diyos, hinahandog po namin sa iyo, Ama, ang aming puso. Gawin mo po ito katulad ng isang matabang lupa, na ang lahat ng maririnig namin Word of God ay katulad ng isang buto na pag dumapo sa aming puso, ito'y lalago. Higit sa lahat, ma-apply po namin ito, Ama, sa aming pang-araw-araw na buhay. I-bless mo po ang labi na yung lingkod, na lahat ng lalabas sa labing ito ay galing po sa iyo at sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu. Nawa ang lahat ng nakikinig, pati sa aming online service, Lord, ito po ay magkaroon ng lakas, pag-asa at higit sa lahat pagbabago ng buhay. Thank you, Father God, for your message. This is our prayer. In Jesus' name, Amen! Palapakan po natin si Lord. Hallelujah, Jesus. Sabi po, ang biyaya ng Diyos ay tumutukoy sa kagandahang loob. Pag sinabing biyaya, kagandahang loob yan. Amen po. Sino dito merong magandang kalooban? Wow, praise the Lord. Palakpakan natin ang bawat isa. So, alam nyo yung meaning ng kagandahang loob.
Amen. Pero hindi natin mapapantayan ang kagandahang loob na mula sa ating Panginoon. Amen po. Sabi po, grasya o hindi nararapat na pabor mula sa Panginoon. Hindi nararapat unmerited favor. Hindi tayo karapat-dapat lahat. Kasi makasalanan tayo hindi po ba? Tingnan ko nga kung sino sasagot. Sino dito ang makasalanan? Amen! O, diba? Pero dahil makasalanan tayo, dahil mahal din tayo ng Diyos, may biyaya, may kagandang loob, may grace si Lord sa ating lahat. Palakpakan mo natin ang Panginoon. Sabi ko, ito ay isang banal na tulong. Wow, hallelujah. Tinulungan ka na, banal pa. Isang banal na tulong, ibig sabihin tulong na galing sa Diyos. Pagpapala at lakas na ibinibigay ng Diyos sa tao. Hindi ito bunga ng ating gawa, kundi dahil sa pagmamahal ng Diyos sa atin. Amen? Amen? Amen. Nag-swimming kayo kahapon, napagod kayo. Oops, may paputok pa ako ng fireworks. Ano yung pumatok? Kumanta, naligo, nag-swimming. Kung di ka nagmamahal sa Diyos, hindi ka gigising na maaga ngayon para pumunta dito. Pero dahil nagmamahal ka sa Diyos at alam mo na punong-puno ng grasya, biyaya, kagandahang loob ang Diyos sa buhay mo, nakarating ka dito. Amen po? Amen. Naniniwala po ba kayo doon? Na marami tayong ginagawa, na malakas tayo, hindi natin alam saan galing yung lakas natin. Biyaya po ng Diyos yun. Malusog tayo. Kaya natin magluto para ipakain. Kaya natin mag-vacation Bible school sa 5 lugar. May Aguo, may Sulha, may Gumao, may Apawan. Dahil sa biyaya ng Diyos. Amen po. Wala tayong marami sa lapi. Pero mayaman ng Diyos natin ang masalangit. Kaya nang pakainin ang lahat ng tao na gusto niyang pakainin. Di ba si Jesus Christ lagi nagpapakain? Amen. Ang di ko po talaga makalimutan sa ating Panginoon Jesus. Nansay mo po kayo na mag-uli. Pumunta siya doon sa dagat. Nag-iihaw siya ng pagkain. Doon po nakita ng mga disipulo niya. Yun ba yung ating master? Kasi namatay na siya, di po ba? Inuna niya pa uli paganda ng pagkain. Kaya yung mga mahilig po dito mag-prepare ng food, magpakain, you are like Jesus Christ. Amen. Mahilig tayo magpakain. Amen po? Amen. Kasi po ba kayo nagpapakain tayo? Amen. Napakan po natin ng Diyos. Praise the Lord. Hallelujah. Banal na tulong. Banal na tulong sa atin ng Diyos. Tayo naman meron din banal na tulong para sa ating kapwa. Pagpapala at lakas na binibigay ng Diyos sa tao, hindi bunga ng ating gawa, kundi dahil sa pagmamahal ng Diyos sa atin. Sabihin mo nga, God loves me so much. Para alanganin kayo ba? Sabihin niyo po ng may confidence, God loves me so much. God loves me so much. Amen. Sa kabila ng mga pagkukulang natin sa Diyos, mahal pa rin tayo ng Diyos. Palakpakan natin sila. Sa kabila ng mga pagkukulang ng tao sa Diyos dahil sa kagandahang loob at biyaya niya, ay ang pagpapatawad at pagmamahal ng Diyos ay nananatili at handang ipagkaloob ng Diyos sa atin. Ito po ang totoong-totoo, tandaan niyo. Ang tao lamang ang lumalayo sa Diyos. Amen? Pero ang Diyos laging naghihintay sa paglapit ng tao. Sino naniniwala doon? Amen! Hindi nyo ba napapansin? Kahit ilang beses kayong hindi nagpe-pray, ilang beses kayong hindi nag-church, pagpunta nyo sa paanan ng Panginoon, pinaparamdam pa rin ng Diyos sa atin yung pagmamahal niya sa atin. Ang tagal natin hindi nag-pray, ang tagal natin hindi nag-church, dumadating yun sa buhay natin. Pero kapag humingi tayo sa Diyos ng pagpapala at biyaya, binubuhos pa rin ang Diyos sa atin. That means God loves us so much, hindi dahil sa tayo ay tayo, kundi dahil sa Diyos ay Diyos.
sa verse na ito na gusto ituro sa atin ng Tito 2:11-13. Una, yung Tito 2:11 ay sasabi, ang biyaya ng Diyos ay nagbibigay sa atin ng kaligtasan. Kaya tayo naligtas dahil sa biyaya ng Diyos. Kasi nga makasalanan tayo eh. Sino ba magliligtas sa taong makasalanan? Si Jesus lang. Eh pag makasalanan ka na sa mundo, lalayuan ka eh. Naalala niyo ba yung babaeng Samaritana? Di ba nilalayuan siya? Kasi nakalimang asawa na, yung kinakasama niya pang-anim pa. So, makikisama ka ba sa ganon? Parang hindi ka makikipagkaibigan doon, di ba? Hello? Pero si Jesus Christ, pinuntahan siya. Kahit nag-iisa lang siya. Pinuntahan siya sa sa balon. Kumukuha siya ng tubig. Di mo ba? Ganun kalawing ang ating Panginoong Jesus. Kahit makasalanan, nilalayuan ng tao, pinupuntahan ni Jesus Christ. Hello mga kapatid, kamusta ba ang ating paghayo? Hindi tayo pumunta dyan, Diyos mo sa inyo. Huwag natin dalawin yan, matigas ang puso niyan eh. Lalo na, ang daming asawa niya, huwag natin dalawin. Pero si Jesus Christ, di ba? Nag-iisa yung Samaritana. Very special. Sinadya niya talaga. Palakpakan naman natin sila. Sabi po ng si Jesus ay dumating sa mundo, sinubo siya ng Diyos Ama at nagkatawang tao. Ang kaligtasan inalok sa lahat ng tao. Libre. Lahat inaalok ng salvation, libre. Wala kang gagawin, walang requirement. Tanggapin mo lang si Jesus sa puso mo, manampalataya ka. At walang kapalit na gawa. Diba? Kundi, sumampalataya lang sa ating Panginoong Jesus. Yun lang ang sinasabi. At ang ating Pastor Fernan, paulit-ulit, sumampalataya ka sa Panginoong Jesus, ikaw ay maliligtas. Di mo ba? Sa biyaya at kagandahan ng loob ng Diyos lamang, maliligtas ang tao. Saan verse po yan makikita? Efeso 2:8-9. Dahil sa biyaya ng Diyos, naligtas kayo ng sumampalataya kay Kristo, kaloob ito ng Diyos at hindi galing sa inyo. Amen. Hindi dahil sa pagpapagal. Kaya kahit lumod tayo mula pintuan ng simbahan hanggang altar, hindi tayo makaka-receive ng kapatawaran at kaligtasan. Not unless sasampalatayanan natin si Jesus bilang ating Panginoon at Tagapagligtas. Amen? Sabi sa verse 9, hindi ito nakasalalay sa mabuti niyong gawa para walang maipagmalaki ang sinuman. Eh kung ang kaligtasan pala sa mabuting gawa ng tao, eh di lahat na ng mali-maleta, naligtas na dahil magpapagwasin na ng church. Di mo ba? Naintindihan niyo ba yun? Mali-maletang pera yun. Pwede ipagawa ng simbahan ng iba doon, pero itulong sa mga taong mahirap. Hala nila, kaligtasan nandoon. Hindi po sa gawa. Sa pananampalataya sa Panginoon Jesus. Kaya yung biyaya ng Diyos nagbibigay sa atin ng kaligtasan. Naunawaan na po natin yun? Kailan po? Biyaya lang ng Diyos ha, kaya tayo naligtas. Dahil sumampalataya tayo sa Panginoon Jesus. Number 2, ang biyaya ng Diyos ay gabay sa ating pamumuhay. Tito 2:12. Nagtuturo sa atin ang biyaya o kagandahang loob ng Diyos na iwasan at layuan ang mga gawang hindi tama at makamundong pagnanasa. Pastora, hindi ko talaga kaya. Iwasan at talikuran yung mga makamundong bagay na yan, makamundong pagnanasa na yan. Pero kapag alam mo, sa biyaya ng Diyos, maiiwasan mo yan, maiiwasan mo yan. Bakit? Eh, hindi naman tayo nilikha ng Diyos para maging drug addict eh, di ba? Hindi naman tayo nilikha ng Diyos para maging manginginom eh, di ba? Hindi naman tayo nilikha ng Diyos para maging marites eh. Tama po ba? Hindi yun ang reason niya na nilikha ng Diyos. May dahilan bakit tayo nilikha ng Diyos at may dahilan din bakit pinili ka ng Diyos na makasama sa mga nananampalataya sa Kanya. You are chosen. Mula sa patikim na mundo, inalis tayo ng Diyos doon, dinala tayo sa liwanag. Pinamahala ang buhay natin sa Panginoong Jesus. Kaya kung mapapansin natin lahat,
may nabago sa buhay mo? Praise the Lord. Palakpakan po natin ang Panginoon. So yung verse na ito nagsasabi sa Tito 2:11 na ang biyaya ng Diyos lamang ang nagtuturo sa ating lahat para makapagbago tayo. Nandiyan na po yan. Given na. Binigay na ng Diyos atin yung biyaya yan. Tayo na lamang po ang tatanggap at tayo na lang ang mag-a-apply na sa biyaya ng Diyos. Hindi na ako magiging magagalitin. Amen? Sa biyaya ng Diyos, hindi na ako magiging judgmental. Hindi na ako hahatol, mag-a-assume sa mga tao. Yun po kasi ang problema kaya nagkakagulo yung mundo, di po ba? Sa kapaligiran lang. Wala pang ginagawang masama, ginadjudge na ng tao. Mga Christian, marami pong gano'n. Self-righteous. Kapag lumalim na sa salita ng Diyos ang Kristiyano, banal na, sumusobra ang kabanalan, nakikita na po ang lahat ng hindi maganda sa kapwa. Lagi natin isipin, galing tayo doon. Sino yung galing doon? Na madaling magalit? Galing sa kwentuhan kung anong wala namang kabuluhan, buhay na may buhay. Amen, hindi po ba? Galing sa bisyo. Galing sa mga bagay na makamundo. Lahat tayo galing doon. Sabi mo sa katabi mo, galing ka ba doon? Ano sagot? Lahat tayo galing doon sa mga makamundong buhay. Mga anak, sino yung galing dito sa sumasagot sa mami, sa daddy? Mga anak na sumasagot sa magulang. Mga anak na palaban, mga anak na pasaway. Galing kayo doon? Magsadyo, amen nyo. Galing kayo doon? Amen, bakit tayo nagbago? Sa biyaya ng Diyos. Palakpakan natin ang Panginoon. Praise God. Hallelujah. Kaso madalas, bumabalik pa rin tayo. Nabago na tayo ng Panginoon, binabalik-balikan natin yung mga bagay na alam natin hindi nais ng Diyos sa buhay natin. Basahin po natin yung verse sa 1:8-12. Muling nagsalita si Jesus sa mga tao, ako ang ilaw ng mundo. Ang sumusunod sa akin ay hindi na mamumuhay sa kadiliman, kundi magkakaroon ng ilaw na nagbibigay buhay. Praise the Lord. Palakpakan natin yung verse na ito. So, nandiyan yung ilaw. Si Jesus Christ. Hindi lang ilaw ng isang lugar, ilaw ng buong mundo. Yung susunod sa ilaw na yon, hindi na muling mamumuhay sa kadiliman, kundi magkakaroon tayo ng ilaw na nagbibigay buhay sa ating lahat. Dahil sa tinanggap nating kaligtasan mula sa biyaya ng Panginoong Hesus, nagkaroon ng napakalaking pagbabago sa ating mga pag-uugali. Sabi nga, dating magagaspang. Tama? Dating magagaspang. Sa ating mga kaisipan, dating marumi. At sa ating mga pamumuhay. Kung babalikan natin yung nakaraan natin, sa ngayon na may nabago na, saan kayo masaya? Sa nakalipas na buhay o sa ngayon? O yung mga pamilya dito, asawa yung nagbago na. Masaya ba kayo? Amen. Mga tatay, taas kamay. Yung asawa nyo muda ng muda, ngayon hindi na. Masaya ba kayo, mga tatay? Mas tatay David lang ng amen eh. Mga tatay, masaya ba kayo? Takot si brother mo sa likod mag-oo, katabi niya yung misis niya. Di po ba mas masarap yung pamilya nagsasama-samang may nabago? Lagi natin sasabihin, sa biyaya lang yun ng Diyos. Amen po. Palakpakan po natin ang Panginoon. Tandaan natin nakakasunod lamang ang isang mananampalataya at nakapaglilingkod dahil sa biyayang kaloob ng Diyos. Walang sino mang makapaglilingkod. Walang sino mang makatatayo sa pulpitong ito. Walang sino mang makakaawit. Walang sino mang makakagampan ng mga gampanin natin sa iglesia kung wala ang biyaya ng Diyos. Napakahalaga po ng grace. Grace of God. Sabi sa 2 Corinto, pakinggan niyo po itong mabuti. 12:9. Ngunit sinabi ng Panginoong Hesus sa akin,
Sapat na sa iyo ang aking biyaya dahil ang kapangyarihan ko'y nakikita sa iyong kahinaan. Maganda ba yung verse? Ngunit, sapat na sa iyo. Sinabi ng Panginoon to kay Apostol Pablo, sapat na sa iyo ang aking biyaya dahil ang kanyang pangyarihan ko'y makikita sa iyong kahinaan. Favorite ko po ito eh. Ito po kasi, sinabi ni Apostol Pablo, nung siya po ay magkaroon ng karamdaman. Napakarami niya pong nagawang napakaganda. Pag nabasa mo ang mga aklat sa New Testament, ang dami rin ginawa ng Diyos sa kanya na very remarkable. Na pwede niya ipagmalaki. Tama? Tama po ba? Maraming tao nagiging so proud kapag ang laki ng achievement. Pero dumating ang pagkakataon na sakit si Pablo. Na naniniwala siya na ang karamdaman niya tinahintulot ng Diyos kasi pahirapan ni Satanas para hindi siya maging mapalalo o mayabang. Naintindihan po natin? Ayaw ng Diyos na mga anak niya namumuhay ng maayos sa biyaya niya ay maging hambog o mayabang. Amen? Kaya kinilala ni Pablo, ang tawag po dyan, thorn of the flesh. Kinilala ni Pablo na yung maramdaman niyang yon pahintulot ng Diyos. Na si Satanas pahirapan siya. 3 beses siyang nanalangin. Tanggalin ng Diyos yung kanyang karamdaman. Hindi siya dinilig ng Diyos sa dami ng kanyang paglilingkod. Walang makakapantay sa atin dito kay Apostol Pablo sa pagsaserve niyang ginawa. Imagine, hindi siya dinilig ng Diyos sa 3 times niyang panalangin. Pero yan ang sinabi ng Diyos sa kanya. Sapat na sa iyo ang aking biyaya. Ano ibig sabihin doon? Hindi ka gagaling sa hinihiling mo, pero ang biyaya ng Diyos ay nasa iyo para mapagtagumpayan mo ang karamdaman niya. Kapatid, ano ba yung ating mga pinagdadaanan? Iba-iba, di po ba? Iba-iba ang mga dahilan natin. Iba-iba ang mga kwento ng buhay natin. Iba-iba ang mga istorya na meron tayo. Hindi lahat ng kapighatian, hindi lahat ng problema, hindi lahat ng kabiguan ay walang saysay at walang kwenta sa buhay natin. Lahat yan, all things work together for good to them that love the Lord and called according to His purpose. Roma 8:28. Pinaglalakip-lakip ng Diyos ang mga bagay-bagay para sa mga anak niya nagmamahal sa Kanya at tinawag ng Diyos ayon sa layunin. Lord, ba't di mo ako sinagot? Yung kapatid natin na nabawian ng buhay ng anak, sinabi niya sa akin, nanalangin po ako tuwing madaling araw. Hinihiling ko sa Diyos na huwag kunin ang anak ko. Sabi ko, kami din po, umaga't gabi na nanalangin. Hindi tayo dinilig ng Diyos. Pero ang sabi ng Diyos, sapat na sa iyo ang aking biyaya. Dahil ang kapangyarihan ko'y nakikita sa iyong kahinaan. Pag mahina tayo, ang magpapalakas sa atin ang Diyos. Pag mahina tayo, bagsak tayo, may brokenness tayo, nakakatayo pa rin tayo, ang nakiyaangat sa buhay natin, ang Diyos, hindi tayo. Naunawaan po ba natin yun? My grace is sufficient and enough for you. Hindi ba kita pagalingin ngayon sa panalangin mo? O hindi ko man tinugon ang prayer mo. Pero ang biyaya at grasya ko'y sapat para sa iyo para pagtagumpayin mo ang bagay na pinagdadaanan mo. Maliwanag po ba yun, mga kapatid? Kaya napakahalaga ng grace ni Lord. Pero ang daming tao sa mundong ito. Iilan lang tayo, iilan lang ang mga nag-church sa mga mananampalataya, follower ni Jesus. Hindi alam ng tao. Hindi mo kailangan magnakaw. Hindi mo kailangan gumawa ng masama. Dahil ang biyaya ng Diyos ay sapat sa lahat ng taong niligyan at binigyan niya ng buhay. Amen po? Kung alam lang ng tao, when you are weak, I will make you strong. Amen? Kaya ako po, totoo po ito, hindi po ako pwedeng maglihim o masabi na hindi totoo. Pag walang-wala ako, I am excited because I know my God will
mensahe ng Diyos. Kung kailan ka mahina, anak, doon kita palalakas. E di pag lagi kang mahina, ay malakas. Malakas ka on your own. Hindi mo nararanasan ang grace ni Lord na nagpapalakas sa ating lahat. Amen po. Palakpakan natin ng Diyos kung naunawaan po natin. Tandaan po natin palagi, for when I am weak, then I am strong because of the grace of God. Amen po. Amen. Pangatlo na po, ang biyaya ng Diyos ay katiyakan na ang mananampalataya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Gusto niyo ba yun? Na ang finish line natin sa langit? Amen. Sino may gusto doon? Na ang finish line sa langit, pumalakpak ng malakas. Sabi yun sa Tito 2:13, a blessed hope o dakilang pag-asa. Ito ang tiyak at masayang pag-aabang ng mga mananampalataya sa ikalawang pagparito ni Jesus. Tandaan natin na, sabi, ang biyaya ng Diyos maglalayo sa atin sa pagnanais sa mga kamundong bagay. So habang naghihintay tayo sa pagbabalik ng ating Panginoong Jesus, dapat ang buhay natin ay ayon sa nais ng Diyos, plano ng Diyos, kalooban ng Diyos sa buhay natin. Amen po? Hindi tayo maghihintay sa pagbabalik ni Jesus na gumagawa tayo ng mga bagay na hindi kalooban ng Diyos. Kasi yung blessed hope na pinangako niya sa mga mananampalataya, pagbabalik ni Jesus Christ, susunduin na po ang mga matapat hanggang wakas. Dahil sa biyaya ng Diyos, tinuruan tayong talikuran ng masama at mamuhay na matuwid habang naghihintay sa pangako ng pagbabalik ng Panginoong Jesus upang tuparin ang paghahari niya at ating kaligtasan. Ano po yung assurance ng salitang ito? Nasa John 14:2-3. Sa tahanan ng aking Ama ay maraming silid. Saan yung tahanan ng Ama? Sa langit. Sa tingin nyo, gano'n ang silid, kalaki ng silid sa langit? Malaki yun. Kasi langit, ang laki ng langit. Pupunta ako ron para ipaghanda kayo ng lugar. Hindi ko ito sasabihin na hindi ito totoo. Kapag naroon na ako at napaghanda na kayo ng lugar, babalik ako at isasama kayo upang kung nasaan ako ay naroon din kayo. Hallelujah! Makikita na natin si Jesus face to face. Makikita na natin ang Diyos. Are you excited? Gusto nyo na pumunta sa langit? Ako ayoko pa. Baka mag-amen kayo. Inunahan ko na kayo. Siyempre gusto natin, pero hindi pa kayo, di ba? Marami pa ipapagawa ang Diyos sa atin. Amen po? Ang biyaya ng Diyos ang kasiguruhan na tayo ay makakarating sa piling ng ating Ama sa langit. Amen po? Nakaka-excite po ba yung blessed hope na sinasabi ng salita ng Diyos? Sabi po sa conclusion, ang pag-unawa sa biyaya ng Diyos ay napakahalaga sa buhay ng isang Kristiyano. Ngayon na unawaan niyo na yung grace ni God. Mahalaga ba sa tingin niyo? We are living now under the grace of God. Sabi sa aklat ng Roma, hindi na tayo nakailalim sa kautusan, kundi nakailalim na tayo sa biyaya ng Diyos. Pastora, paano po yung kautusan? Kautusan sa Ten Commandments, galing kay Moses, kautusan sa New Testament, love your enemy, pray for those who persecute you, di ba? Mga kautusan ng Diyos yun. Hindi na daw tayo nakailalim sa kautusan. Kailangan natin ang kautusan para alam natin kung ano yung susundin natin utos ng Diyos. Amen? Pero under grace tayo ni Lord. Naintindihan po ba natin yan? Pag hindi natin nasunod yun, lumapit tayo sa Diyos, humingi tayo ng tawad sa Diyos, mag-repent tayo sa Kanya, mare-reconcile yung relationship natin sa Kanya. Amen? Naintindihan po natin. Kasi hindi tayo makakapamuhay ng perfect sa mundo ito. Amen po? Amen. Napakahirap maging perfect, hindi. Ang perfection doon po yun makakamit ng tao sa langit. Dito nakatira tayo sa mundong punong-puno ng kasalanan at kaguluhan. Tama? Sino nakakaranas po ng kalupitan ng mundo? Di po ba? Napakalupit ng mundo. Sino nagbabayad ng tax? Sino nagtatrabaho? Taas kamay ng mga taxpayer. O, di ba? Ang laki ng tax. Tapos mababalitaan natin yung mga, ang
nagsha-shopping, nag-grocery kayo, nakikita niyo yung value added tax. Sardinas na nga lang ang binili, nilagyan pa ng tax, di ba? Kaya nakakalungkot. Pero, lagi mo sasabihin sa sarili mo, God's grace is sufficient and enough. Amen. Di ba? Nasa crisis na nga, nag-swimming pa kayo. Di ba? Nasa crisis na nga, lumangoy pa kayo ng lumangoy. Nag-planting na tayo, hindi pinaramdam ng Diyos sa atin. Amen po? Amen? Kasi nga, punong-puno tayo ng biyaya. Punong-puno tayo ng kagandahang loob ng Diyos. Punong-puno tayo ng grace ni Lord. Mga kapatid, ang gusto ko lang po talaga, nawa, magawa natin lahat. Yung biyaya ng Diyos sa atin, na-extend natin sa ibang tao. Kaya ba natin yun? Na yun, puno-puno tayo ng grace. Kagandahan loob ng Diyos. Pwede po ba natin i-extend yun sa iba? Kasi pag in-extend natin sa iba yun, makikilala nila sa ang Jesus Christ, ang Panginoong Jesus, sa pamagitan ng buhay natin. Amen po? Kahit maliit na bagay lang na magawa natin sa tao, pero yung taong yun na sobrang nangangailangan, yung maliit na bagay na yun, it means a lot to him or to her. Amen po? Ang maliit na halaga, like 50 pesos, sa taong nangangailangan, napakalaking bagay yun. Makakabili na yun ng kalahating kilong bigas, tama? Noodles at itlog. Tama po ba ako? Kaya ng 50 pesos, yung murang bigas. Meron po mga lugar na mura lang ang bigas. Yung mga taong walang-wala, kung talagang gagamitin nila sa tama, we can extend the grace of God sa ibang tao through our helping hand. Amen? So, I am challenging you. Kung sa buhay natin, damang-dama natin, na busog tayo sa grasya. Sino dito yung nile-level up na ni Lord? Wow! Palakpakan natin si Lord! Level up ka talaga! Level up, ang problema mo na, libo-libo na. Level up yun. Ang binabayaran mo na, 1,000. Dati, 50 pesos, 100 pesos. Di po ba? 500. Ngayon ang pinaproblema mo na, 5,000, 10,000. O di ba, level up ka na? Naintindihan niyo ba sinasabi ni Pastora? May bayarin ka, pero yung bayarin mo, level up na din. Kasi ni-level up ka na rin ni Lord. Tama? Dati ang problema mo lang sa kilong bigas. Ngayon problema mo na isang abang bigas. Walang pahala natin si Lord. Amen po? Kaya pag tayo malulungkot, pag lumaki yung problema, ibig sabihin, lumaki na rin ang biyaya at grasya ng Diyos. Palakpakan po natin ang Panginoon. Sabi po, dahil alam natin, hindi tayo karapat-dapat. Tandaan nyo ha, walang karapat-dapat sa ating lahat. Ang biyaya ng Diyos ay tinuruan tayong magpakumbaba. Sino po dito yun? Kahit pinagpapala siya, ang laman ng puso niya magpakumbaba. Ang sarap po nun, di po ba? Dapat nating kilalanin ang lahat ng pagpapalang sa ating buhay, kalusugan natin, at kapatawaran ng Diyos sa ating lahat. Mula lang po yan sa kagandahang loob o biyaya ng Diyos sa atin. Walang makapagmamalaki. Amen. Walang makapagmamalaki. Only by the grace of God. Nakapagtapos ka mag-aral, anak, sa biyaya ng Diyos. Nakapagtrabaho ka ng maganda, sa biyaya ng Diyos. Magulang, makapagpaaral ka ng anak, sa biyaya ng Diyos. Kaya, kailangan makapagtapos ka man, ikaw mismo yung estudyante, nakatapos ka, maging mababang loob ka. Ikaw na magulang, nakapagpag-graduate ka ng anak, maging mababang loob ka. Kahit anong level yan natapos ng anak mo, biyaya ng Diyos po sa atin. Dalhin ka ng Diyos sa magandang hanap buhay, magpakumbaba ka rin tayo. Dahil tandaan natin, ang banal na kasulatan nagsasabi, ang nagmamalaki, nagmamataas ay binabagsak. Ang nagpapakumbaba ay binabagsak. Amen! Talakpakan natin si Lord! Hallelujah! Praise the Lord! Pero meron po
sa ating lahat. Sa Hebreo chapter 4 verse 16. Basahin natin ang sabay-sabay. Kaya't huwag tayong mag-atubiling lumapit sa trono ng maawaing Diyos para matanggap natin ang awa at biyaya na makatutulong sa atin sa panahon ng pangailangan. Alam niyo po, napakasarap maging favorite verse na. Hebrew 4:16. Huwag tayong mag-aatubili na lumapit sa paanan ng Diyos. Kasi yung grasya, biyaya na kailangan natin, ibibigay niya yan sa panahon kailangan natin. Kaya rin tayo po lahat ay tumayo. Kuya Matthew, pwede po ba natin awitin yung sa biyaya mo na babaga lang? Ginawa na natin dahil ito. Praise the Lord. Hallelujah. Damahin po natin yung lyrics ng awit na ito. Paborito po natin ito, pero inaawit natin siya ng praise. Ngayon, awitin po natin siya as worship to the Lord. Let's worship the living God. Salamat aming Ama sa biyaya mo binibigay sa amin araw-araw. Sa totoo po, ang bawat isa sa amin nakakaranas ng punong-puno sobra-sobrang biyaya at kagandahan mo. Pero minsan nakakalimutan namin, nakakaligtaan namin magpasalamat sa iyo. God, sa aming pag-awit na ito, tanggapin mo po aming pagsamba at pagkilala na sa biyaya mo lamang, kaya kami nabubuhay. Sa biyaya mo lamang, kaya kami nakakapagpulis. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Jesus, ikaw ay mabuti. Sing it to the Lord. Ng panahon, di ka nagbabago. Hallelujah, Jesus. Tapat ang ang tunay. Lord, salamat po. Hindi ka nagbabago sa puso ko'y pupuri. Padamo mo sa Diyos. Ang iyong pagpupuri at pagpapasalamat sa Kanya. sa iyong kabutihan, sa iyong kahabagan, sa biyaya, Say it to the Lord. Declare it sa biyaya mo lamang. Ako nabubuhay. Lord, kung wala ang biyaya mo, hindi namin kaya mabuhay sa lingkod ko, Panginoon. Mo lamang ako nakakapagpuri sa biyaya mo lamang. Yes, Lord. Ako umakampi. Lord, sa biyaya mo lang kami lahat ng ito'y biyaya mo sa amin. Ulitin po natin si Sabi. Ideklara ng lahat bawat isa. Jesus, ikaw, Jesus, Jesus, ikaw ay mabuti sa lahat ng panahon. Di ka nagbabago. Ramakaya si Karanayay. tapat ka ang tunay. Kaya naman ang puso ko'y nagpupuri. Awitan natin ang Panginoon. Pasalamat sa iyong kabutihan. Yes, Lord. Nagpupuri ang aming puso at nagpapasalamat sa iyong kabutihan, Panginoon. Salamat sa iyong kahabagan, O lahat. Sa biyaya mo lamang ako nabubuhay. Lord, salamat Sa po. biyaya Salamat po, Lord. Sa biyaya mo lamang kami nabubuhay, Panginoon. ako Nakakapagpuri sa
lamang ako nakakapagpuri sa biyaya mo lamang ako kumakabit. Ang lahat ng ito'y biyaya mo sa amin. Ang lahat ng ito, ang lahat ng ito'y biyaya mo sa amin. For the last time, ang lahat ng ito'y biyaya mo sa amin. Taas po natin ang kamay natin sa place. Father God in heaven, narito po yung mga anak, Panginoon, nagpapakumbaba kami. Dumudulog sa iyong kabanal-banalang throne. Ang sabi ng salita sa aklatang Hebreo 4:16, huwag kami mag-atubili na lumapit sa iyong kabanal-banalang throne. Sapagkat ang biyayang kailangan namin, makakamit namin ito sa panahon ng kailangan namin. Father God, nawa matandaan mo namin lahat sa bawat panahon at sitwasyon na kami mangangailangan. Ang kasagutan po, O Diyos, ang paglapit namin sa iyo paanan at hilingin namin ang biyaya mo laging sapat, Panginoon. Yung biyaya mo laging sapat na walang kulang ang ipagkaloob mo po sa bawat isa sa amin. Saan man kami dali ng panahon, sa aming paglalakbay, sa aming pananampalataya. God, huwag kaming mawalay sa iyo. Yung aming pananampalataya, lagi po itong umangat ng umangat sa bawat araw ng aming buhay. At lagi po itiklara ng aming mga labi, sa biyaya mo lamang kami nabubuhay. Sa biyaya mo lamang kami nakapagpupuri. Sa biyaya mo lang kami kumakapit, Panginoon, dahil kung wala ang biyaya at habag mo sa amin, hindi po namin kakayanin, O Diyos. Salamat, God, sa mga panalangin ng may sakit. Bigyan mo po ng kumpletong pagalingan. Salamat sa mga panalangin na nangangailangan ng proteksyon. Kayo po magpala ng divine protection. Salamat sa mga nananalangin ng provision. Kayo po magbaba ng divine provision. Ang tatay namin sa langit ay napakayaman, napakamaibigin, punong-puno ng biyaya at grasya at habag sa amin na hindi kami pagkukulangin. God, salamat po sa umaga nito. God, salamat sa biyaya mo. Salamat po. This we pray in Jesus' name. Amen! Palapakan po natin ang Sunday. Welcome, mas palakas pa. Hallelujah! Praise the Lord. Sige po, baka na tayo po sa opening. Salamat po sa umaga nito. Salamat sa pagpapala po ng ating Panginoon. Ang ating pong verse ngayon ay matatagpuan sa Lucas 8:38. Sabi po nito, magbigay kayo upang bigyan din kayo ng Diyos. Ibabalik sa inyo ng sobra-sobra at umaapaw ang ibinigay ninyo, sapagkat kung paano kayo magbigay sa iba, ganito rin ang pagbibigay sa inyo. Salamat sa kanyang salita sa umaga nito. Salamat, Lord, sa mga salita mo, Panginoon, na aming napag-aralan ngayong umaga, Lord. Salamat, Panginoon. Yung kami, Panginoon, na parunungan, Lord God. Hallelujah, Jesus, na lang mo. Panginoon. Sabi po dito, magbigay kayo upang kayo ay bigyan din kayo ng anak. Magbigay kayo upang bigyan din kayo ng Diyos. Ibabalik sa inyo ng sobra-sobra at umaapaw ang ibinigay ninyo, sapagkat kung paano kayo magbigay sa iba, ganito rin ang pagbibigay sa inyo. Ang talatang pong ito ay pagpapaalala ko sa atin na kung gaano kalaki, kung kakalob natin sa ating Panginoon. So, ang ibabalik ng ating Panginoon ay sobra-sobra. Hindi lamang sapat, kundi yung provision ng ating Panginoon ay hindi matutuyuan, kundi pagpapalaw ng mga ataw.
Sabi nga po na yung contentment din na bibigay sa atin ng Panginoon. Hindi tayo nagkukulang palagi ng ating Panginoon. Hindi yung kanyang biyaya, hindi lang sapat, hindi kumakakaw ng pagpapala. Nawa sa mga pagkakataon na tayo ay pinagkakalooban ng ating mga pagpapala ng ating Panginoon. Extend din natin ang ating mga kamay para sa mga nangangailangan, lalong-lalo na sa ating church. Na magamit ang ating mga buhay para pagpalain din ng ating iglesia at sa pangangailangan din para matugunan ang ating pangangailangan. Lalong-lalo na yung seed faith natin na marami tayong expenses sa mga bills kaya sa yung ginagawa natin BPS. Marami tayong gastusin pero ang Diyos, ang provision ng ating Panginoon. Hindi natin alam kung kani-kanino nang gagaling dahil maraming nagpapala. Maraming nagtatanim sa ating iglesia para matugunan ang pangangailangan natin sa mga gawain natin na pinagkakaloob sa atin ng ating Panginoon. Kunin na po natin ang ating mga kaloob tayo po manalangin. Yes, Lord. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. 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 Mama mo siya. Ay, mama mo. Jilalalalalapin, mama mo. Salamat, Lord God. Hallelujah. Sa umagang ito, Panginoon. Ikaw lamang, Lord God, ang pinagmumulan ng mga biyaya, Panginoon. Hallelujah, na aming nakakamtan. Na amin ng Panginoon. Hallelujah, nararamdaman mga pagpapalan nito, Lord God. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, na hindi lamang, Panginoon, sapat ang binibigay mo sa amin, Panginoon. Pagkus, Lord God, ang mga pagpapalan nito, Lord God. Hallelujah, hallelujah, Jesus. Ay umaapaw, O God. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Salamat, Lord God, sa mga kaloob na ito, Panginoon, na nanggaling din sa iyo, Panginoon. Hallelujah. Parte lang po ito, Panginoon, ng mga pagpapala, Lord God, na pinagkakaloob ko sa amin, Lord God, na natatapat, Panginoon, na ibalik namin sa iyo, Lord God. Hallelujah. Na ikaw na, Panginoon. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Ang gagawin, Lord God, hallelujah, Jesus, sa mga natitira pa, Panginoon, na income namin, Lord God, alam namin, Panginoon, na hindi mo kami pagpupulahin, Lord God. Pagpalain mo, Lord, ang bawat isa, Panginoon, na magkakaloob, Panginoon, hallelujah, Jesus, na para sa iyo, Lord Jesus, hallelujah. Hallelujah, maging Panginoon, hallelujah, Jesus, hindi man kami makapagkaloob, Panginoon, pagpalain mo, Lord God, na sa panahon, Panginoon, na matuto kami magbigay, Panginoon, para sa aming iglesia, Lord God, hallelujah. Nawa, Panginoon, ay magamit ito, Panginoon, hallelujah, Jesus, para sa iyong pagpapalaganap ka, Panginoon, ay yung mga salita, Panginoon, maging katugunan, Panginoon, ng aming mga pangangailangan sa aming church, Lord God. Maging, Lord God, hallelujah, piniklaim na rin namin, Panginoon, hallelujah, hallelujah. Pagkakalong mo, Panginoon, alote, Panginoon, ng aming iglesia. Salamat, Panginoon, hallelujah, hallelujah, dahil ikaw, Panginoon, na ang kumikilos, Lord God, hallelujah, Jesus, hallelujah, na ang pangangailangan ito, Panginoon, wala kaming magagawa. Ngunit, Lord, ikaw ang gagawa, Panginoon, ng kaparaanan, Lord God, hallelujah, upang pagpalain, Lord God, hallelujah, hallelujah, Jesus, ang aming church, O Lord, mag-isa ka nagbibigay, Panginoon, outside church, O God, mga nagbibigay ng kanilang seed faith sa aming iglesia, Lord, patuloy, Panginoon. Ikaw ang magpala, Panginoon, ng siksik, liglig at umaapaw. Ito ang aming dalangin sa tayong pangalan ni Jesus. In Jesus' name we pray. Amen. Sige po, kapitan niyo po yung kami ng katabi niyo. At least may kakapitan po kayo. And pray for her, pray for me. Hallelujah, Jesus. Panalangin niyo po ang inyong katabi. Hallelujah, Lord God. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Heavenly Father, Heavenly Father, Heavenly Father, Heavenly Father. Ayaw po magpala, O Diyos. Ayaw magpala sa iyong mga. Ano man po ang kahilingan, ano man po ang pangailangan, Panginoon, sa biyaya na, O Diyos. Sa kahabagan mo kami nagtitiwala.
Father God, uuwi kami na punong-puno ng pagpapala, kapayapaan, kagalakan ng aming mga puso. Sapagat alam po namin, sa biyaya mo, O Diyos, kami magtatagumpay. Sa biyaya mo, O Diyos, kami magtatagumpay. Sa biyaya mo, O Diyos, kami magtatagumpay. In the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus, we are all victorious, we are all conquerors, and we can do all things through God who gives us strength. Muro bobosyon darabakaya sikarayane. Muro bobosyon darabakaya sikarayane. Oh la 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 sikarayane sikarayane. Heavenly Father, maraming po salamat. Alam po namin, Panginoon, niyaya mo sapat sa aming lahat, Panginoon. Kahabagan mo sa amin na hindi nagwawakas. Thank you, Father God, for your love that is new every morning. Thank you for your mercy that never comes to an end. Salamat, Ama, salamat. Wala po kami tinatanghal. Wala po kami ipapaparamanan sa buhay namin, kundi ikaw lamang. Wala kami pwedeng ipagmalaki, O Diyos. Ang lahat ay under grace mo lamang. Lahat sa biyaya mo lamang, Panginoon. Maraming pong salamat. Alam namin, aming Diyos, na tagumpay ng gawain namin sa bawat linggo, lalo sa araw na ito. Dahil sa biyaya mo lamang kami nagtatagumpay. Pati na rin po nasa mga online service na dadalo sa gawain ito. By your grace, naniniwala po kami. Lahat kami nagtatagumpay. At tinititala ng labi namin ngayon, O God. Your grace is enough and sufficient for us. Meron ba kami mga pagsubok? Meron ba kami mga bigatan? Meron ba kami mga kalungkutan na pinagdaraanan? Biyaya mo sapat para sa aming lahat, Panginoon. Salamat po, Diyos. Salamat po, Ama. Nang gawain ito ay naging matagumpay sapagkat ikaw, Holy Spirit, ang kasama namin. Let's raise our two hands to God. Tanggapin ng bawat isa ang pananampalatayang matatag at matibay mula sa ating Diyos na masalangit. Tanggapin ng bawat isa ang pag-ibig at kahabagan ng ating Panginoong Jesus. Tanggapin ng bawat isa ang kapayapaang hindi kayang malilit at ang pakitiisa ng banal na Espiritu. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face towards you and give you peace. Humayo po tayo mapayapa. Taglayin po natin ang pag-ibig at grasya ng Diyos at ibahagi din po natin ito sa maraming taong nakapaligid sa ating lahat.